Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tindahan. Pare, tama ba tong ginagawa natin? Hindi ba ito trespassing? Kinakabahan na si Jeric dahil sa ginagawa nilang magkaibigan. Pinasok na nila ang bakuran ng pamilya ni Mang Lucio dahil sarado na ang tindahan ng mga ito na nasa tabing kalsada lang. Bakit naman ito magiging trespassing? May trespassing bang nagpapaalam na papasok ng bakuran? Hindi na natin kasalanan na walang sumasagot sa atin. Kailangan ko talaga silang makausap para sa bibilin kong mga karne. Baka mamaya maubusan ako. Wala akong panghanda sa binyag ng inaanak mo. Palinga-linga si Ronald sa paligid habang naglalakad sila sa malawak na bakuran. Madilim na sa lugar dahil 8:00 na ng gabi. Bakit para akong kinikilabutan? Napakatahimik ng lugar na to. Hindi mo ba nararamdaman yun, pre? Nakakapanindig ng balahibo. Yung kakaibang lamig dito sa lugar nila, oh. Bakit dito lang kaya ganito? Iisang barangay lang naman tayo pero iba talaga dito sa kanila. Sabi ni Jeric na panay pa ang haplo sa kanyang braso habang naglalakad. Ano ka ba? Niisip mo lang yan. Makikita mo kasi si Annalyn, your honey, your love, so sweet. Di ba? May gusto ka dun? Kilig lang yung nararamdaman mo. Subukan mo kayang iihid dyan sa gilid para mawala yung nervyos mo. Bagya pang itinulak ni Ronald ang kaibigan para gumilid ito sa isang puno. Hindi naman ako naiihi. Sadyang kinikilabutan lang talaga ako. Sagot naman ni Jeric na bigla na lang pinanlakihan ng mga mata dahil sa nagsisisigaw na si Ronald. Annalyn, nandito si Jericho. Hinahanap ka. Alam bang patay na patay sa'yo to? Pansinin mo na kasi itong kaibigan ko. Di kasi makapanligaw ng iba eh. Kaya kahit di pa nanliligaw, basta din mo na para mag-move on na ito. Biglang itinulak ni Jeric si Ronald para matigil ito sa pagsigaw. Napasubsob naman ang kaibigan sa lupa pero nagawa pa ring tumawa. Sira ulo ka, pre. Baka mamaya biglang lumabas yun, nakakaya. Ano naman, at least nalaman niya yung tinatago mong pagtingin. Tingnan mo, kakatago mo. Nagkandaduling-duling na yung mga mata mo, kakatingin mula sa malayo. Lapitan mo na kasi. Walang mangyayari sa iyo kapag puro ka nalang silay. Nang makarating na sila ng bahay ng pamilya ni Annalyn, tumahimik na sila. Nakiramdam sila dahil napakatahimik ng bahay. Saradong-sarado pa ito. Wala yatang tao, pre. Sarado yung bahay, saka wala ring ilaw, oh. Sabi ni Jeric. Baka nandun sila sa farm nila. Malay mo, nanguhuli ng baboy na kakatayin para bukas. Dumiretso na lang tayo dun. Sakto, baka makabili tayo ng buong baboy pang lechon. Pagdating nila sa likod bahay, bigla na lang sumulpot ang kapatid na lalaki ni Annalyn. May hawak itong 2 butcher knife at pinagkikiskisan pa ang mga talim. Mataba ang katawan ng lalaki. Matangkad din ito. May suot itong puting apron na puro bahid na ng dugo. Matalim tumingin ang lalaki. Tila kinikilatis ang kanilang katawan. Sinong kailangan nyo? Tanong nito. Nag-aalangan pang sumagot ang magkaibigan dahil iniisip nilang baka hindi maintindihan ng lalaki dahil medyo may problema ito sa pag-iisip. May hawak na kutsilyo, pre. Baka katayin tayo niyan. Bulong ni Jeric kay Ronald. Siniko naman ni Ronald ang kaibigan pagkatapos ay kinausap ang lalaki. Magandang gabi. Nandiyan ba si Annalyn o kaya yung magulang nyo? Bakit? Hindi ngumingiti ang lalaki at tipid pang magsalita. Pinanlilisikan lang sila ng mga mata habang kinakausap. Ano kasi, o-order lang ako ng baboy. Sagot ni Ronald. Lalong pinagkiskisan ng lalaki ang hawak niyang 2 kutsilyo na nangingintab sa talas ng talim. Ilang kilo? Pagkasabi noon,
ay tinalikuran na sila ng lalaki. Napalunok ng laway ang magkaibigan nang marinig nilang may tinatadtad ito sa likod bahay. Napahawak naman ng mahigpit sa braso ang kaibigang si Jeric. Pre, umalis na tayo. Sabi nila, may sayad yan eh. Baka mamaya tatarin tayo. Bumalik na lang tayo bukas. Ano ka ba? Nagpapaniwala ka sa mga sinasabi ng mga walang magawa. Nandito na tayo, no? Tapos aalis pa. Hindi rin naman tayo niyan maintindihan eh. Kakarampot lang yung utak niyan. Sa laki ng katawan. Sabi pa ni Jeric. Natigilan sila nang marinig ang malakas na pagtaga ng lalaki na tila nagalit ito. Naku, narinig ba tayo? Nanginginig na tanong ni Jeric. Daldal mo kasi. Dahan-dahang lumapit si Ronald sa kinaroroonan ng lalaki at sinilip ito. Nagtitilad ang lalaki ng isang buong baboy. Namilog pa ang kanyang mga mata nang makita ang kilos ng lalaking sanay na sa ginagawa. Mabilis itong kumilos. Sa ilang sandali lang ay napagbukod-bukod na ng lalaki ang bawat parte ng baboy. Maya-maya ay biglang napatras ng tumingin sa kanya ang lalaki. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Jeric na bakas na sa mukha ang kaba. Pinamumutlaan na rin ito. Ang galing niya magkatay, pre. Tara na, kausapin natin. Napabuntong hininga naman si Jeric. Hindi na niya napigilan na paglapit ng kaibigan sa lalaki para kausapin ito. O-order lang sana ako ng baboy para sa binyag ng anak ko. Magkano ba ang kilo? Tanong ni Ronald sa lalaking abala pa rin sa ginagawa. Wala, balik na lang bukas. Sagot ng lalaki. Sabi ko sa iyo, pre, bumalik na lang tayo eh. Tara na, umalis na tayo. Hinawakan na ni Jeric sa braso ang kaibigan at hinihila itong paalis. Sige, balik na lang kami bukas. Salamat ah. Napahinto sa ginagawa ang lalaki at tiningnan sila ng matalim. Pagkatapos ay bumalik na uli sa ginagawa. Habang palis sila sa lugar, nakita nila ang ilang pusa sa may damuhan na kumakain ng sariwang karne. Pero kulay itim ang mga pusang yon. Pinagpipiestahan ng mga ito ang isang malaking baboy na sa tingin nila ay namatay lang dahil sa pag-atake ng pusa. Muling bumulong si Jeric kay Ronald. Pre, mukhang maniniwala na yata talaga ako sa sabi-sabi ng iba na may saaswang ang pamilya ni Annalyn. Di mo ba naisip? Wala sila dito sa bahay nila. Tapos may mga pusa na kumakain ng sariwang karne. Kapag araw, wala namang pusa dito sa bahay nila eh. Tapos ngayong gabi, meron na. Hindi man lang binugaw na kapatid niya yung mga pusang yun. Napaisip naman si Ronald sa sinabi ni Jeric. Di ba, may gusto ka kay Annalyn? Bakit pinag-iisipan mo na aswang yun? Sabi niya sa kaibigan. Gusto ko siya kasi nga maganda, morena, sexy, mailap, suplada. Challenging ba? Pero naman kasi, mula nang sinabi ni Aling Dulce na aswang daw yung pamilya ni Annalyn, medyo lumalayo na ako. Mainam nang nag-iingat, pre. Nabatukan ni Ronald ang kaibigan at pinagsabihan ito. Nagpapaniwala ka kay Aling Dulce. Mapagkalat ng chismis yun, no? Baka nga mamaya siya yung aswang eh. Tingnan mo yung itsura niya. Nung mata nun, lagi mapula. Paanong magiging aswang ang pamilya ni Annalyn? Nagtitinda sila ng mga bagong katay na baboy. Yun ang hanap buhay nila dahil may mga alaga silang baboy. Kung aswang sila, pagkain na nila yung baboy. Bakit pa nila ibebenta? Ay naku, masyado kang paniwalain eh. Dami-daming suki ng pamilya nila eh. May nagreklamo bang nakabili sila ng karne ng tao? Paano pre? Kung lahat ng suki nila mga aswang. May nakita ka bang bumili ng baboy sa kanila na taga rito sa atin? Di ba? Puro taga malayo, mga dayo. Natigilan sila sa pagbubulungan nang biglang nagalit ang lalaking kapatid ni Annalyn.
Sumigaw ito ng malakas. Galit na galit ito sa mga pusang sumalakay sa kanilang baboy. Nang lingunin nila ang lalaki, nakita nilang pinagtatataga nito ang mga pusa. Mabilis namang nakaiwas sa mga pusang itim. Nahirapan sa pagsugod ang lalaki dahil maliliksing kumilos ang mga pusa at hirap din itong makita sa dilim dahil sa kulay ng mga ito. Nagsitaka sa mga pusa na hindi man lang nasugatan ng lalaki. Galit na napasigaw ang lalaki nang makitang halos buto na lang ang natira sa kanilang baboy. Nakatayo lang doon ang magkaibigan at pinanunood ang ginagawa ng lalaki. Masyado na silang nagtataka sa kinikilos nito. Mga aswang ba yung pusang yon? Naubos nila yung baboy? Nagtatakang tanong ni Jeric. Nakita nilang kumuha ng pala ang lalaki pagkatapos ay naghukay sa lupa. Inilibing ng lalaki ang baboy. Umalis na tayo, pre. Galit na siya, oh. Sabi ni Jeric nang marinig na panay salita na ng lalaki ng kahit wala namang kausap. Sige, balik na lang tayo bukas ng madaling araw. Sagot naman ni Ronald. Pagbaling nila ay biglang bumungad sa kanila si Annalyn kasama mga magulang nito. Napakaseryoso ng mga mukha nila. Takang-taka nang makita sila. Anong kailangan nyo? Seryosong tanong ni Annalyn sa kanila. Pilit namang napangiti si Ronald pero mas natuon ang atensyon niya nang makitang bigla na lang nag-iba ang pakikitungo ng kaibigang si Jeric sa dalaga. Nawala na ang kanyang takot nito at napalitan ng malapad ng ngiti. Kitang-kita pati ang gilagid ng kaibigan. Ay, Annalyn. Kumusta? Gabing-gabi na. Mukhang malayo ang pinanggalingan nyo. Ang dami mong dalang mga gulay. Gusto mo tulungan na kita? Bati ng kaibigang si Jeric. Lalong napangiti ng pilit si Ronald nang makitang kinuha na ng kaibigan ng mga bitbit na bayong ng dalaga. Saan ba ito ilalagay? Tanong pa ni Jeric ng pagkakuha ng bayong ay tuloy-tuloy na pumunta sa likod ng bahay para dalhin doon ang mga gulay. Ano ginagawa niyo dito? Muling tanong ng babae kay Ronald. Ano kasi? Order sana ako ng mga 40 kilos na baboy para sa binyag ng anak ko sa linggo. Magkakatay ba kayo ng baboy sa araw na yon? Palagi kami nagkakatay ng baboy. Anong party ba ang kailangan mo? Tanong uli ng babae. Sinundan niya ito ng paglalakad habang sinasagot ang tanong. Mga parting laman sana. Hindi na siya kinibo ng babae dahil agad na sumalubong ang kapatid nitong galit na galit sa ginawa ng mga pusang itim. Sumalakay na naman sila, mga pusang itim, mga hayok sa laban. Pinatay baboy natin isa, ubos, buto lang tira. Ano? Napatay mo ba yung mga pusang yon? Gigil na tanong ni Annalyn sa kapatid. Lalo itong nainis ng umiling ang lalaki. Mga tetsi talaga sila. Pinapainit nila yung ulo ko. Kapag nahuli ko sila, palalambutin ko sila sa kawa. Natigilan ng babae sa pagsasalita nang marinig ang sinabi ni Jeric. Bakit kahit galit ay maganda pa rin? Sobrang lapit ang mukha ni Jeric sa dalaga. Titig na titig ito sa babae. Kagad namang hinilan ni Ronald ang kaibigan. Hiyang-hiya siya sa ginawa nito. Para itong lasing na wala sa sarili. Pinakalma ng babae ang sarili pagkatapos ay nagsalita ulit. Kasama mo ba ang ngas na ito? Tanong nito kay Ronald habang itinuturo pa si Jeric. Tumangon na lang si Ronald dahil hindi na madepensahan ng kaibigan. Iuwi mo na. Mukhang wala na sa sarili. Balikan mo na lang sa linggo ang order mo kapag hindi pa nauubos ang mga baboy. Mauubos? Di ba marami kayong mga alaga? Tanong pa ni Ronald. Ilang araw na lang kasi ay linggo na. Sa dami ng alagang baboy ng pamilyang yon ay imposibleng maubos agad ang lahat ng mga baboy na alaga nila.
Nakita niyo ba yung mga pusa kanina? Napatingin si Ronald nang sumabat na sa usapan ang ina ni Annalyn. Tinanguan ni Ronald ang tanong ng matandang babae. Kapag ubus na ang baboy, pusa na lang ang ihanda mo sa binyagan ng anak mo. Ipanguhuli ka na lang namin. Ilan ba ang kailangan mong pusa? Ho? Hindi naman po ako maghahanda ng siopaw eh. Kapag nakita mo ang mga pusang iyon, baka magulat ka sa karne nila. Tumatawa pang sabi ng matanda. Umuwi na kayo at bumalik na lang kayo sa linggo. Sige po. Salamat po uli. Tara na. Hatak-hatak ni Ronald ang kaibigan habang paalis sila ng lugar. Nahihirapan siyang akayin ng kaibigan dahil para itong sinapian. Nagpupumilit itong bumalik sa bahay ni na Annalyn. Panay pa ang tawag nito sa babae. Annalyn, Annie, my love, so sweet. Inilalayo niya ako sa'yo. Baby, tulungan mo ako. Ayaw ko malayo sa'yo eh. Ang lupit ng tadhana. Ayaw pinaghihiwalay ka agad. Binigyan naman ni Ronald ng sapakang kaibigan para tuminuna ang utak nito. Nang mahimasmasan, ay gulat na gulat ang kaibigan nang makitang medyo nakalayo na sila sa bahay ng babaeng patay na patay siya. Paano tayo nakarating dito? Pre, kanina lang kausap natin si Annalyn, di ba? Sus ko, nakakaya ka pre. Dapat talaga, hindi mo nilalapitan si Annalyn eh. Tama lang talaga na nasa malayo ka lang tumitig. Para kang nahihypnotize kapag kaharap mo siya. Iba tama mo sa babaeng yun, pre. Talaga ba, pre? Naku, nakakaya ba ako? Tinawanan na lang ni Ronald ang kaibigan at pinagtututokso pa ito. Maya-maya ay sabay silang napalingon nang marinig ang malakas na sigaw ng kapatid ni Annalyn. Nandiyan na sila! Nakita nilang maraming tila bolang apoy na kulay pula ang sumusugod sa bahay ng mga ito. Oh, ano yun? Anong klaseng nilalang yun? Nagtatakang tanong ni Ronald. Huwag na tayong bumalik, pre. Baka mamaya yan yun yung halimaw. Madadamay pa tayo. Bigil naman ni Jeric nang makitang naglalakad na pabalik ang kaibigan. Hindi naman tayo lalapit sisilip lang tayo sa kanila. Kahit kabado si Jeric ay sumunod din siya sa kaibigan. Dahil gusto rin niyang alamin kung ano ang nangyayari. Nagtago sila sa isang puno na nasa bakuran ng mga ito. Pinanood nila ang kaganapan sa likod ng bahay. Mga pusang itim na nagliliyab ang mga mata? Anong klaseng pusa ang mga yan? Tanong ni Ronald. Mga kung fukat siguro sila, pre. Tinan mo, ang gagaling nilang tumalon parang nangangarate. Manghuli kaya tayo tapos itry natin. Malay mo, yan yung daan para yumaman tayo. Kinonyata naman ni Ronald ang kaibigan. Akala mo tapang. Ikaw pa talaga manghuhuli? Ni hindi mo nga malapitan Tinan mo yung tuhod mo, nanginginig na sa takot. Tapos huhuli ka pa ng pusa. Sabi ko tayo ang manghuhuli. Di ko naman sinabing ako lang Ayaw ba ng kung fu cat? May kakaiba pang talent yan Nagliliyab yung mga mata. Malay mo, nagbubuga ng apo yan. Hindi naman siguro aswang ang mga yan Natigilan naman si Jeric nang sumagot si Ronald. Paano kung aswang yan? Baka nga aswang sila Di ba, kinain nila yung baboy? Malay mo, tumakas sila tapos nagsumbong. Ngayon, ayun, bumalik sila para magiganti. Nagkatitigan ng dalawa nang biglang may bumagsak na pusa sa harapan nila. Pusa yun! Pre, di ba? Pusa! Nangangatog na tanong ni Jeric. Malamang, kulay itim Nang tingnan nila ito, nanlalaki ang kanilang mga mata nang makitang katawan ng tao ang nakahandusay sa kanilang harapan. Malaki ang sugat nito sa tiyan. Mabilis ning tumatagas ang dugo at kumalat sa lupang tinatapakan nila. Tao na ito, pre! Umalis na tayo rito! Saan galing ang tao na ito? Sigaw ni Jeric na sa takot ay pabalik-balik sa pagtakbo. Hindi niya malaman kung saan pupunta hanggang sa dinala siya ng sariling paa sa tabi ni Annalyn.
Honey, my love, so sweet! Lumapad na naman ang ngiti nito nang makita ang babae. Napakastig mo talaga, lalo kapag may hawak kang mahabang itak na yan. Ay, napakatalas naman. Kumikinta pa talaga ang talim. Saan mo ba yung gagamitin? Masyado pang maaga para magkatay ng baboy Baka gusto mong iba na lang ang pagkaabalahan natin. May alam akong pwedeng ibang gawin. Bato-bato pick tayo dun sa loob ng bahay Gusto mo ba? Tumino ang pag-iisip ni Jeric nang makitang iwinasiwas ng babae ang itak na hawak nito. Pagkatapos ay bumagsak sa paanan niya ang katawan ng pusa na wala ng buhay. Teka ng pusa. Cute pa naman sila. Bakit mo pinatay yung cute na pusa, baby? Pusa ba yan? Tipid na sabi ng babae. Nang muling tingnan ni Jeric ang pusa, naging tao na ito. Anong nilalang to? Aswang. Sagot ng babae. Hindi na nakasagot si Jeric. Napatulala siya sa babae. Pinagmasdan lang niya ang pakikipaglaban ng babae sa mga sumusugod na aswang. Bakit ang astig niyang lumaban? Dati ba siyang Amazona? Lalong humanga si Jeric nang hinugot pa ng babae ang isang itak sa kaluban na nakasukbit sa kanyang bewang. Pinagkiskisan ng babae ang mga talim nito. Ay, napakabangis naman ang baby ko. Kada sugod ng mga aswang na nagsapusa ay iwinawasiwas naman ni Annalyn ang dalawa niyang itak. Bumabagsak sa lupa na hati na ang katawan ng mga ito. Nakita pa ni Jeric ang mga magulang ng babae na lumalaban din sa mga pusang itim. Napanganga sa paghanga ang lalaki dahil sa tapang ng pamilyang yon. Nang hinagilap naman niya ng tingin ng kapatid na lalaki ni Annalyn, nakita niyang isa-isa nitong hinahatak ang mga namatay na pusa at dinadala sa kung saan. Anong klaseng pamilya to? Bulong ni Jeric sa sarili. Maya-maya ay may narinig silang kakaibang alulong. Umaalingaw-ngaw ang ingay na yon sa buong lugar. Lalong binalot ng takot si Jeric. Napakapit siya sa hita ng babae. Inis namang napatingin si Annalyn sa kanya. Ano ba, bitiw? Natatakot ako, baby. Ano ba yung alulong na yon? Nanginginig na rin pati ang baba ni Jeric dahil sa takot. Ano ba? Umalis ka nga dyan. Kundi pagdadalawahin ko yung katawan mo. Sigaw ng babae. Napakala sa pagkakayakap sa hita si Jeric dahil mas lalo siyang natakot sa sigaw ng babae. Sa baboyan! Sigaw ni Annalyn. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo. Kagad namang sumunod sa kanya ang pamilya nito. Dahil sa takot na maiwan, sumunod na rin si Jeric sa kanila. Hoy, hintayin niyo ako! Ayoko maiwan dito! Mabilis siyang tumakbo para sundahan ng babae. Pagdating sa kulungan ng mga baboy, nagtago si Jeric sa isang sulok. Nanlambot ang katawan niya nang makitang nilalapa ng mga pusa ang mga alagang baboy. Matatalim ang kuko ng mga pusa na isang hiwa lang sa tiyan ng baboy ay kagad itong nawakwak. Napasigaw pa si Jeric nang biglang may lumapat na kamay sa kanyang balikat. Biglang tinakpan ni Ronald ang bibig ng kaibigan para mapigilan nito ang pagsigaw. Langya ka, imbis na tumakbo ka pa uwi sa atin, dito ka pa talaga tumakbo? Umuwi na tayo, umalis na tayo dito. Hindi ko kaya, pre. Nalalambot na yung tuhod ko. Lalong napatulala si Jeric nang lumagpak sa kamay niya ang isang pusang walang buhay. Sigaw siya ng sigaw habang binibigay sa kaibigan ng patay na pusa. Pinagpasahan nila ito. Hindi na sila makapag-isip ng gagawin dahil sa takot. Maya-maya ay nakarinig sila ng kakaibang atungal sa kanilang likuran. Paglingon nila ay nakitang may taong walang saplot na nakaambang sugurin sila. Mahaba ang pangil nito at tumutulo pa ang malapot na laway. Nanlilisik ang kulay pula nitong mga mata. Nang iamba ng aswang ang kamay nitong may mahabang kuko, ay bigla na lang tumakbo si Jeric sa kinaroroonan ni Annalyn.
Swang! May aswang doon, baby! Iti patayin mo. Sagot ng babae, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang isa nitong itak. Nanginginig na hinawakan ni Jeric ang itak. Malagkit ito dahil balot na ng dugo. Napatingin siya kay Ronald nang sumigaw ito. Nakita niyang pinaibabawan na ng aswang ang kanyang kaibigan at nakaamba na ang kuko nito para hiwain ang tiyan ni Ronald. Layuan mo, kaibigan ko, aswang! Sigaw ni Jeric. Pagkatapos ay sinugod ang aswang. Walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang itak sa likod ng aswang at tumagos ito sa tiyan. Bumagsak na walang buhay ang aswang sa ibabaw ng kanyang kaibigan. Natuliro na sa takot si Jeric lalo na nang makita niyang nilalapa ng mga aswang ang mga alagang baboy ni Annalyn. Mga aswang! Umanda kayo sa akin! Sinugod niya ang mga aswang at inundaya ng saksak ang mga ito. Hindi na niya inisip kung saan tumatama ang talim ng itak na hawak niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay iginala pa niya ang paningin sa kabuuan ng lugar. Naghahanap pa siya ng aswang na mapapatay. Nang nakita niyang nakahandusay na ang mga aswang sa lupa, galit na galit siya dahil wala na siyang mapatay. Napatingala siya sa langit at nakita ang bilog na buwan. Nasaan pa yung mga aswang? Nasaan ba sila? Uubusin ko silang lahat! Ay, lumabas kayo mga duwag! Itinaas pa niya ang hawak na itak habang sumisigaw ng malakas. Maya-maya ay bigla siyang natigilan nang may lumapat na malakas na sampal sa kanyang pisngi. Nang tingnan niya kung sino ang gumawa nito, nakita niya si Annalyn na nakaupo sa kanyang harapan. Ha? Baby? My honey? My love? So sweet? Ano yun? Sampal ba yun ng pagmamahal? Tumigil ka na. Tapos na. Ubus na sila. Sagot ng babae. Napaupo na sa lupa si Jeric. Biglang nanghina ang kanyang katawan. Nakatingin lang siya sa pamilya ni Annalyn habang inihuhulog ang mga napatay nilang aswang sa malalim na hukay. Pagkatapos ay tulong-tulong ang mga ito na tinabunan ng lupa ang hukay. Nakita niyang tumutulong na rin ang kaibigang si Ronald. Madaling araw na nang matapos sila sa pagtatabon. Tinapik ni Annalyn ang kanyang balikat at inaya siya nitong magkape. Lumapad ang ngiti ni Jeric. Kagad siyang tumayo kahit nanginginig pa ang mga tuhod. Paika-ika siyang naglakad papunta sa bahay ng dalaga. Maya-maya ay inakay na siya ng kaibigang si Ronald. Bangis mo pre ah. Iba ka pala kapag nagwawala dahil sa takot. Ang dami mong napatay na aswang ah. Siguro naman napahanga mo na si Annalyn dahil sa ginawa mo. Ha? Ako pre? Pumatay ng mga aswang? Napayak si Jeric dahil sa sinabi ng kaibigan. Mamamatay aswang na ako, pero tao pa rin yun. Mamamatay tao na ako, pre. Makukulong na ako, pre. Paano na ito? Aba, hindi ko alam. Tumatawang sabi ni Ronald na lalong ikinaiyak ni Jeric. Pinatuloy sila ni Annalyn sa loob ng bahay. Pinaupo sila sa mahabang upuan sa sala. Tinitingnan pa ni Jeric ang kanyang sarili. Hindi siya makapaniwalang naliligo na siya sa dugo mula sa mga napatay na aswang. Maya-maya ay lumapit si Annalyn na may dalang kape at tinapay. Oh, mag-almusal muna kayong dalawa. Napangiti uli si Jeric nang iabot sa kanya ng babae ang tasa ng kape. Yari na. Mag-iiba na naman ang saltik ng kaibigan ko. Sabi ni Ronald at hinintay pa niya ang pagkawala sa sarili ng kaibigan. Kape, tsak masarap ito kasi ikaw ang may timpla eh. Sabi ni Jeric. Nang kunin niya ang tasa, halos tumapo ng laman ito dahil sa panginginig ng kamay. Pre, pinagtimpla niya ako ng kape. Nakita mo ba? Binigyan niya ako ng kape. Tanungin mo nga kung may gusto siya sa akin, pre. Kasi ako, gustong gusto ko siya eh. Pati itong kape niya. Ang lahat ng tungkol sa kanya, gusto ko. Napangiti na lang sa hiya si Ronald.
Hindi na niya inulit ang sinabi ng kaibigan dahil dinig na dinig naman ito ng babae. Tumikim pa si Annalyn pagkatapos ay humigop na rin ng kape. Pasensya na, sobrang lakas ng tama sa'yo ng kaibigan ko eh. Kapag nakikita ka ng harapan nag-iibang anyo talaga siya. Kagaya niyan, parang manikang bigla na lang humihinto. Sabi ni Ronald kay Annalyn. Napatawa na lang ang dalawa nang makitang nakatulala si Jerry kay Annalyn. Nakataas pa rin ang kamay nito habang hawak ang tasa ng kape. Maya-maya, magigising din yan kapag naramdaman na niya ang init ng tasa. Dugtong pa ni Ronald. Habang umiinom ng kape, ay nagsalita na rin ang ama ni Annalyn na katatapos lang maligo. Pasensya na pala kayo nadamay pa kayo kanina. Nasaksihan nyo ang lihim namin. Dapat hindi na kayo bumalik Dapat umuwi na lang kayo. Ayos lang po. At least nalaman namin na mali ang pinagkakalat ng balita tungkol sa inyo. Hindi talaga kayo aswang. Kundi kayo talagang sinasalakay ng mga aswang. Pero bakit kaya no? Tanong ni Ronald. Galon talaga. Malaki ang galit nila sa amin Marami na kasi kami napapatay sa lahi nila. Mga aswang slayer kami. Buwat pa sa kanununuan namin. Kalaban na namin ang mga aswang. Hindi na yun magbabago kahit saan kami magpunta. Dahil hindi nila mapatay, inuubos na lang nila yung mga alaga namin baboy. Nagkataon na bilog ang buwan ngayong gabi, kaya ganun sila kadami kanina. Binalingan na matandang lalaki si Annalyn. Sige na, maligo ka na anak, para makaligo rin sila. Hindi sila pwedeng umuwi ng ganyan ng itsura. Alam mo naman ang isip ng mga tao dito sa atin. Wala silang alam sa mga nangyari. Pero may konklusyon na kagad sila. Tumayo na si Annalyn mula sa pagkakaupo para maligo. Nagising naman mula sa pagkakatulala si Jeric dahil naramdaman na nito ang mainit na tasang hawak. Rico, ang init! Ang init! Bakit ang init? Sino naglagay ng mainit na tasa sa kamay ko? Natawa na lang si Ronald sa kaibigan. Gising ka na pre. Inumin mo na yan bago pa lumamig. Timpla yan ni Annalyn para sa'yo. Napatingin si Jeric sa kaibigan at hindi makapaniwala sa narinig. Sus, alokohan mo pre. Paasa ka. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Tanungin mo pa si tatay Turo ni Ronald sa ama ni Annalyn. Tumango naman ang matanda bilang pagsang-ayon na totoo ang sinabi nito. Hindi nga. Hindi ako maniniwala hanggat hindi si Annalyn na nagsabi sa akin, no? Bakit ganyan ka? Kanina lang yun nangyari Bakit nakalimutan mo na kaagad? Natulala ka lang naman kasi. Umiiling na sabi ni Ronald. Matapos ang ilang minuto ay napatingin si Jeric nang bumukas ang pinto ng banyo. Napanganga siya nang makita si Annalyn na nakatapis lang ng tuwalya ang katawan. Nakapulupot din ng isang tuwalya sa ulo nito. Pre, ano ba ginagawa natin dito? Bakit pala tayo nasa bahay nila? Tanong ni Jeric sa kaibigan. Hindi na sumagot si Ronald dahil nagsalita na si Annalyn. Maligo ka na. Utos nito kay Jeric habang nakatingin pa siya. Napahawak naman si Jeric sa braso ni Ronald. Pre, pinapaligo niya ako. Anong sign to? Tangi, maligo ka ng araw para makauwi na tayo. Sign yan para umuwi na tayo. Sagot ni Ronald. Nang makaligo na ang dalawa, nagpaalam na rin sila sa pamilya ni Annalyn. Aalis na po kami. Sabi ni Ronald na tinanguan naman ng pamilya. Malikuli kayo Sabi ni Annalyn na kaagad namang nilingon ni Jeric na tila kumikinang mga mata at malapad na naman ang ngiti. Para doon sa baboy, regalo ko na sa binyag ng anak mo. Saka, pasasalamat ko na rin sa tulong ninyo sa amin. Dugtong ng dalaga. Yun ba? Wala na bang iba? Habol na tanong ni Jeric. Sasagot pa sana si Annalyn pero pinigilan na ni Ronald. Wag mo nang sagutin. Ako na lang magsasabi sa kanya.
Mahirap kasing maglakad na may akin na lupaypay na tao, no? Napangiti na lang si Annalyn at inihatid pa sila ng tanaw habang papaalis. Ano ba yung sasabihin niya dapat, pre? Bakit mo naman pinutol? KJ mo, oh. Inis na sabi ni Jeric. Nakasimangot pa ito habang naglalakad. Gusto ko lang nun alokin ng kape, no? Kaya puntahan mo siya tuwing gabi. Ha? Sabi? Halos mabingi si Ronald sa sigaw ng kaibigan. Huy! Dali mo talagang utuin, no? Ha? Ano? Wala. Sabi ko, gwapo ka sana, bingi ka lang. Sagot ni Ronald. Habang nagkukulitan ng dalawa sa kalsada, napansin nila ang mga pusang nakaharang sa kanilang daraanan. Napahinto sila sa paglalakad. Pre, sabi mo nga sa akin na ordinaryong pusa lang yung mga yan. Medyo may trauma na ako sa mga pusa eh. Sabi ni Jeric. Hindi ko masasabi, pre. Pero sana nga, ordinaryong pusa lang yung mga yan. Malapit na rin namang mag-umaga eh. Susugod pa ba yung mga aswang? Eh kung aswang yan sila pre, dito na tayo mamamatay. Ang dami nila eh oh. Wala tayong laban dyan. Nakipagtitigan sila sa mga pusa. Maya-maya ay kitang-kita nilang nagpapalit na ng anyo ang mga ito. Nag-aanyong tao na sila. Sabi ko sa'yo eh, mga aswang sila pre. Paano na ngayon? Tumakbo na tayo pabalik. Sabi ni Jeric habang niyuyugyug pa ang braso ng kaibigan. Hindi na sila makagalaw dahil sa takot. Nanlilisik ang mga mata ng mga aswang. Isa-isa na rin nilang inilalabas ang matutulis na pangil. Humaba na rin ang mga kuko nila. Dinig na dinig nila ang may hina nitong mga atungal na tila ba nagpipigil na makagawa ng ingay. Pre, galit sila. Bakit sila galit sa atin? Takot na tanong ni Jeric. Natural, lalo na sa'yo. Galit talaga yan sila. Ikaw kaya nakapatay ng marami sa lahi nila. Maghihiganti ang mga yan. Takutin mo pa ako, pre. Sige, takutin mo pa ako. Wala kaya ako sa isip ng gawin ko yon. Di ko naman sinasadya yun eh. O edi mag-sorry ka sa kanila. Itinulak-tulak pa ni Ronald ang kaibigan palapit sa mga aswang. Uy, sira ulo ko talaga. Pag ako nilapan yan at namatay, mumultuin talaga kita. Nagulat na lang sila nang biglang naging maamong tupa ang itsura ng mga aswang. Galit na rin ang tingin ng mga ito pero nakatuon na sa ibang direksyon. Napatingin ng dalawa sa tinitingnan ng mga aswang. Lumapad naman ang ngiti ni Jeric nang makita si Annalyn na naglalakad palapit sa kanila. Baby ko, napaka-astig talaga. Kahit ang lakad niyang iyon, nakakapanlambot ng tuhod. Bakit ba ang ganda niya kahit ano pa ang ginagawa niya? Naglalakad lang naman, pero grabe ang dagundong ng dibdib ko, pre. Kapain mo, bilis, kapain mo. Lalabas yata sa dibdib ko yung puso ko eh. Napakamot na lang ng ulo si Ronald sa sinabi ng kaibigan. Oo na, ikaw nang weirdong ma in love. Di ko alam kung saan ka pinaglihi. Ano kaya maganda sa Amazon ng babae? Parang lahat na lang ng parte ng katawan may muscle. Uy, ayusin mo yung bunganga mo pre ha. Masyadong pasmado ha. Sigaw sa kanya ni Jeric. Nang makalapit na sa kanila si Annalyn, nagsalita ito. Sa likod kayo, dili. Ha? Saan? Tanong naman ni Jeric na hindi naunawaan ang gustong iparating ng babae. Sa likod ka lang daw niya. Sabi ni Ronald, saka palang naunawaan ni Jeric ang sinabi ni Annalyn. Ah, yun pala. Tumungo naman si Jeric habang naglalakad ng kasunod ng babae. Napapatingin pa ang dalawa sa mga aswang na hindi sila magalaw habang naglalakad. Nagtabihan lang sa gilid ng daan ng mga aswang. Nakatingin ng matalim at tila nangangati na ang mga kamay ng mga ito. Gusto silang hablutin. Pero isang tingin lang ng masama ni Annalyn ay nagyuyukuan ng mga aswang. Ang bangis! Takot pala talaga sa iyo mga aswang. Humahangang sabi ni Jeric sa babae. Bakit hindi sila umaatake? Umaga na mahina na sila.
Tipid na sagot ng babae. Paano mong nalaman na may aswang na nakabang sa amin? Tanong uli ni Jeric. Siguro talagang sinusundan mo kami, no? Nag-aalala ka rin sa amin. Aminin mo na. Di naman ako magagalit eh. Pangungulit pa niya. Binatukan na lang ni Ronald ang kaibigan dahil sa ingay nito. Ipakain na lang kaya ito sa aswang? Ano sa tingin mo? Tanong ni Ronald kay Annalyn. Pwede, bukas ng gabi. Sagot naman ng babae. Uy, ang bad nyo sa akin ha. Kailan pa kayo nagkasundo ng ganyan? Sigaw naman ni Jeric. Ngayon pa lang. Sagot ni Ronald. Nang makarating sila sa bahay ni Ronald, siya naman ang kinabahan na harapin ng asawa dahil inumaga na siya ng uwi. Pagbukas ng pinto ng asawa ni Ronald, hindi na kumibo ang babae nang makita ang mga kasama niya. Yari ka sa asawa mo, pre. Kapag pinalayas ka, sa bahay ka na muna tumira ha. Sabi ni Jeric sa kaibigan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Hindi makapagsalita si Ronald dahil alam niyang galit ang asawa niya. Para silang mga batang mababait na takot mapagalitan habang nakaupo sa upuan. Naghihintay lang sila na magsalita ang asawa ni Ronald. Maya-maya ay nagising na ang kanilang anak. Umiiyak itong bumaba sa higaan. Ilang taon na ang anak mo? Tanong ni Annalyn sa asawa ni Ronald. Sumagot ang asawa ni Ronald pagkatapos ay nagkwentuhan ng dalawang babae na parang matagal na silang magkakilala. Lalong hindi na nakasingit sina Ronald at Jeric sa usapan ng dalawang babae. Nagkatinginan na lang sila at nagbulungan. Pre, magkakilala ba sila? Bulong ni Jeric sa kaibigan. Hindi ko rin alam eh. Hindi naman sila nakikita eh. Saka, di naman sila nag-uusap kahit magkasalubong sila sa daan noon. Sagot naman ni Ronald. Nang hindi na makatiis na si Jeric, nagtanong na ito sa dalawang babae. Excuse me ha. Magkakilala ba kayo? Sabay na tumango ang dalawang babae. Magkaibigan kayo? Tanong uli niyang muli na tinanguan ng dalawa. Kailan pa? Elementary pa. Sagot ni Annalyn na parang wala lang sa kanya ang nangyari. Bakit hindi nyo sinabi? Tanong uli ni Jeric na nanlaki pa ang mga mata. Bakit? Nagtatanong ba kayo? Sagot uli ni Annalyn pagkatapos ay kinarga nito ang bata. Gusto mo ba maging aswang slayer paglaki mo? Napatayo na si Ronald at inagaw ang kanyang anak. Hindi pwede no? Ayaw ko. Hindi ikaw ang tinatanong ko, yung bata. Bakit ikaw ang sumasagot? Tanong ni Annalyn. Napatingin naman si Ronald sa kanyang asawa, pero umiwas lang ito ng tingin. Huwag niyong pinangungunahan ang pangarap ng anak ko, no? Hindi siya pwedeng maging aswang slayer. Sabi niya dahil mukhang nakakaintindihan ng dalawang babae. Wala kang baboy. Sabi naman ni Annalyn. Humagalpak ng tawa si Jeric dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat. Halika na, sumama ka sa ninang. Ilang baboy ang gusto mong handa sa binyag mo? Sapilitang kinuha ni Annalyn ang bata kay Ronald. Kagwapong bata nito. Hindi ka kukuning ninang, no? Seryosong sabi ni Ronald pero nagulat siya nang may lumapat na kawali sa kanyang likod. Paglingon niya, masama na ang tingin sa kanya ng asawa. Seryoso ka? Kukunin mo siyang ninang? Sabi pa niya dito, pero pinaningkitan lang siya ng mga mata ng asawa. Ay nako, ang hirap talagang ispelingin ng mga babae. Madali kaya no? B-A-B-A-E. Babae. Sabat ni Jeric. Nanlaki pa ang mata ni Ronald nang makita niyang inihahagis na parang bola ni Annalyn sa ere ang kanyang anak. Tuwang-tuwa naman ang bata. Uy, wag! Mapipilayan yan! Ibaba mo please! Hindi pusa ang anak ko, no? Muling tiningnan ni Ronald ang asawa. Pigilan mo nga siya. Mapipili yung anak mo sa ginagawa niya, oh. Nagbingi-bingihan lang ang asawa niya at hindi na siya pinansin.
Napasa po na lang sa noo si Ronald dahil siya lang ang nag-aalala para sa bata. Hindi naman niya magawang labanan si Annalyn dahil takot din siya sa malaking pangangatawan ng babae. Nakaabang na lang siya para saluhin ng kanyang anak kung sakali mang mabitiwan ito ni Annalyn. Wakas!